barko ng US Coast Guard na Munro ay nasa Hinamon ng Russia ang barko ng US Coast Guard. Isang malaking pagkakamali. Alas 6 ng umaga, ang barko ng US Coast Guard na Monroe ay nasa humigit kumulang 300 milya sa timog ng Iceland. Nakabuntot ito sa likuran ng isang 330 metrong oil tanker na tinatawag na Marinera. At unti-unti nang nauubos ang espasyong karagatan na pwedeng galawan. Diretsong patungo ang tanker sa tubig ng Russia. Akala ng mga sakay nito ay sapat pa ang oras nila. Ngunit biglang lumiit ang natitirang oras. Bandang 8:47 a.m., nakatanggap ng isang urgent message ang Combat Information Center ng Monroe mula sa Submarine Force Atlantic. Ayon sa ulat, isang Russian submarine at 2 surface combat ship mula sa Northern Fleet ang umalis sa kanilang base. Papunta ang mga ito sa Atlantic Ocean upang harangin ang Marinera. Ang submarine ay pinaniniwala ang Akula class, isang uri ng mabilis at tahimik na attack submarine. Tinatayang tumatakbo ito ng higit sa 20 knots habang nakalubog at papalapit na sa lugar. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Ang problema ng US Coast Guard. Ang Monroe ay isang barkong pang law enforcement lamang. Tumitimbang ito ng 4,500 tons, may 57mm na kanyon, ngunit may halos zero na kakayahan upang maghanap o lumaban sa submarine. Kapag naunahan ng submarine ang mga Amerikano sa Marinera, biglang magbabago ang sitwasyon. Hindi basta-basta pwedeng sumakay ang boarding team sa isang tanker kung may Russian attack submarine na nagmamasid sa ilalim ng dagat. Isang torpedo lamang ang kailangan upang wasakin ang barkong walang armor. Yan ang kalkulasyon ng Moscow. Kung magpapadala sila ng submarine, mapipilitan ang mga Amerikano na pumili. Sumakay agad sa tanker kahit delikado ang panahon o maghintay ng tamang oras, ngunit posibleng harapin na ang isang Russian warship. Sa dalawang sitwasyon, parang Russia ang mananalo. Ngunit may hindi alam ang Russia. Sa loob ng Cold War hanggang ngayon, madalas nang sinusubok ng Russia ang determinasyon ng Amerika sa karagatan. Pero sa maraming pagkakataon, hindi iyon nagtatapos sa kanilang pabor. Ilang oras matapos matanggap ang mensahe, nagsimulang dumating sa mga base ng RAF sa United Kingdom ang mga C-17 Globemaster Transport Aircraft. Hindi bababa sa 10 eroplano ang lumapag. Mula sa mga eroplano, ibinaba ang MH-60 Black Hawk helicopters, MH-47 Chinook helicopters at kagamitan ng 160th Special Operations Aviation Regiment na kilala bilang Night Stalkers. Ang mga piloto ng unit na ito ay hindi pangkaraniwan. Sila ang karaniwang nagdadala sa pinaka-elite na Special Forces ng Amerika kapag may napakadelikadong misyon. Ang mensahe sa Moscow. Sa ibang base, nakita rin ang V-22 Osprey aircraft at AC-130J Ghost Rider gunship. Ang AC-130J ay parang lumilipad na artillery platform na may 105mm howitzer, 30mm chain gun, at kakayahang tamaan ang target ng eksakto kahit mula 15,000 feet sa himpapawid. Hindi nagtagal, kumalat sa internet ang impormasyon tungkol sa mga eroplano. Sinusubaybayan ng mga analyst ang bawat flight number. Malinaw ang mensahe sa Moscow. Darating ang Estados Unidos para kunin ang barkong ito. At handa silang harapin ang anumang ipadala ng Russia sa dagat. Ngunit iyon ay bahagi lamang ng plano. Ang mga nakikitang eroplano ay bahagi lamang ng palabas. Ang tunay na operasyon ay nasa dagat na. May isang strike package na sakay ng barkong hindi pinapansin ng karamihan at naghihintay lamang ng tamang oras.
Ang mahirap na ruta ng Russian submarine. Upang makarating sa tanker, kailangang dumaan ang Russian submarine sa GI-UK Gap. Ito ang bahagi ng karagatan sa pagitan ng Greenland, Iceland at United Kingdom. Sa loob ng maraming dekada, ito ang pinakamabantayang lugar para sa submarine sa mundo. Simula pa noong 1952, nakikinig na bito ang NATO sa bawat tunog sa ilalim ng dagat. Sa madaling salita, kapag may gumalaw doon, maririnig ito ng NATO. Paano hinahanap ang submarine? Sa taas na 30,000 feet, nagbabantay ang isang US Navy P-8 Poseidon aircraft. Naglalaglag ito ng sonobuoys, mga sensor na lumulutang sa dagat at nakikinig sa tunog ng submarine. Ang bawat sonobuoy ay may hydrophone na nakakakita ng vibration ng pump, ingay ng propeller, at kahit ang pagkompress ng bakal na katawan ng submarine sa ilalim ng tubig. Parang nagkalat ang daan-daang mikropono sa karagatan. At ang problema ng submarine? Ang tunog sa tubig ay mas mabilis at mas malayo ang nararating kaysa sa hangin. Kahit gaano katahimik ang submarine, may pagkakataon pa ring mahuli ang ingay nito. 3 bansa ang naghahanap. Hindi lamang isang eroplano ang naghahanap. Mayroon ding British P-8 Poseidon, Norwegian P-8 Poseidon, at RC-135 Rivet Joint Intelligence Aircraft. 3 bansa ang sabay-sabay na nagbabahagi ng impormasyon sa real time. Habang papalapit ang submarine, lalo pang sumisikip ang surveillance net. Dumating ang mga destroyer. Habang hinahabol ang submarine, dumating ang 2 Arleigh Burke-class destroyer, USS Bulkley at USS Paul Ignatius. Ang bawat isa ay may Aegis Combat System, 96 missile launch cells, and advanced sonar systems. Isang destroyer pa lamang ay may lakas na mas malaki kaysa sa hukbong dagat ng ilang bansa. Ngayon, 2 na ang nagbabantay sa tanker. Alam na ng submarine na nahuli siya. Sinimula ng mga destroyer ang active sonar pinging. Malakas ang tunog nito sa ilalim ng dagat. Parang may kumakatok ng malakas sa pinto ng submarine. Ang mensahe ay malinaw. Alam namin kung nasaan ka. Kung magpapaputok ang submarine ng torpedo sa Monroe, alam din ng commander na sa loob ng ilang segundo ay tatamaan din siya ng mga torpedo mula sa destroyers at aircraft. Sa madaling salita, one-way mission iyon. Ang huling balakid, ang panahon. Sa loob ng 16 days, napakalakas ng bagyo sa North Atlantic. 15 feet ang alon, malakas na ulan at halos walang visibility. Hindi pwedeng mag-helicopter boarding sa ganitong kondisyon. Habang naghihintay ang mga Amerikano ng tamang panahon, unti-unting lumalapit ang submarine. Dumating ang tamang oras. Noong January 7, biglang humina ang bagyo. Bumaba ang alon mula 15 feet hanggang 4 feet na lang. Lumawak ang visibility. Sa wakas, pwede nang mag-operate ang helicopter. Panahon na. Ang pagsalakay sa tanker. Isang Coast Guard MH-65 Dolphin helicopter ang lumipad mula sa Monroe. Sakay nito ang Maritime Special Response Team, MSRT, ang elite ship seizure unit ng Coast Guard. May dala silang armas, breaching tools, at kagamitan para sa hostile boarding. Lumapit ang helicopter sa marinera. Pagkatapos ay ibinaba ang mga lubid. Isa-isang bumaba ang mga operatiba papunta sa deck ng tanker. Ang hindi inaasahan ng crew ng tanker.
Habang iniisip ng crew ng tanker na iisang helicopter lamang ang darating, may dalawang maliit na helicopter na biglang lumitaw mula sa ulap. Ito ay ang MH-6 Little Bird helicopters ng US Army Night Stalkers. Sakay ng mga ito ang Navy SEALs. Sa loob lamang ng ilang segundo, mula sa iisang helicopter ay naging 3 helicopter assault force. Natapos ang operasyon. Isinagawa ang pag-search sa buong barko, pag-secure sa engine room at pagkuha ng ebidensya tulad ng navigation logs at satellite communications. Sa huli, 33 crew members ang na-detain. Habang namiyari ito, umiikot sa himpapawid ang mga helicopter at SEALs. Nakikita ng buong mundo sa mga video ng crew. Ang mensahe ay malinaw. Hinamon ng Russia ang Estados Unidos sa dagat at nagkamali sila. Sa huli, napatunayan na hindi basta-basta uurong ang Estados Unidos kapag hinamon sa karagatan. Sa pamamagitan ng maingat na plano, matinding koordinasyon ng hukbong dagat at himpapawid at tapang ng Coast Guard, matagumpay na nakuha ang barkong matagal nang nagtatangkang tumakas. Ang operasyong ito ay naging malinaw na mensahe sa buong mundo na ang batas sa karagatan ay hindi maaaring balewalain gaano man kalaki o kalakas ang bansang nasa likod nito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ng tensyon at stratehiya sa gitna ng karagatan, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang ganitong kwento. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.